Muling nagpakita ang crypto market kung gaano po kabilis magbago ang takbo ng mga presyo at kung gaano po ito kalupit sa mga traders. Sa loob lamang po ng ilang minuto, si XRP, isa po sa mga pinakaaktibong digital asset, ay bumagsak ng halos 70%. Marami pong traders ang nagulat at nagmadaling maghanap ng paliwanag. Ayon po sa mga eksperto, ang pangyayaring ito ay hindi po basta-bastang pagkakamali ng market, kundi isang maingat na planong liquidation para burahin ang mga leverage long positions. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, totoo bang ito ay isang flash crash? Ayan. At ang sabi po rito ay ito. Highlight po natin bago po natin basahin. Ayan. The event, which many describe as a flash crash, has since sparked intense debate about whether it was a natural correction or a coordinated move designed to wipe out leverage long positions. Paliwanag po natin yan. Marami daw pong analyst ang tinawag ang nangyaring ito bilang isang flash crash dahil sa sobrang bilis ng pagbagsak ng XRP. Pero hindi pa rin malinaw kung ito ay natural na market correction o isang planadong galaw na sinadyang patumbahin ang mga traders na may long positions. Ayon po sa mga datos, mukhang hindi ito simpleng sell-off, kundi may kasamang coordinated trading activity sa likod ng eksenang ito. Sa market impact, ang ganito pong pangyayari ay nagdudulot ng malaking takot sa market at nagiging dahilan ng panic selling. Kaya mas lalong lumulubog ang presyo bago pa makabawi. Ngayon ay sino po ang nagsabi na ito ay planado? Ayan. Highlight po natin yan. Sabi rito ay according to crypto analyst Egrag Crypto, the recent XRP crash was anything but random. In a detailed explanation shared on X, he described the event as a targeted liquidation engineered to clear out long positions, with Binance at the center of the controversy. His insights, supported by real-time market data, paint a picture of a sudden and highly suspicious market move. Yan, narito po yung actual na post ni Egrag Crypto. Ayan. Ayon po kay Egrag Crypto rito ay hindi daw po random ang pagbagsak na ito. Tinawag niya itong isang targeted liquidation na sadyang ginawa para tanggalin po ang mga long positions. Sinabi pa niya na si Binance mismo ang nasa sentro ng kontrobersiya dahil sa kakaibang galaw ng presyo sa kanilang platform. Ibinahagi po niya ito sa X kasama ang mga real-time market data bilang ebidensya. Sa market impact, kapag may ganitong aligasyon laban sa malaking exchange tulad po ni Binance, ay bumababa po ang tiwala ng mga investors at traders na madalas magdulot ng temporary market withdrawal. Gaano naman po kabilis bumagsak si XRP? Ayan, narito naman po ang sabi rito. Ayan, highlight lamang po natin bago natin ito basahin. Ayan, sabi rito ay the XRP meltdown unfolded in less than 8 minutes, a window too short for any typical market correction. While Bitcoin dropped around 13% from its $118,000 high and Ethereum lost about 15%, XRP's plunge was catastrophic, tumbling from roughly $2.65 to as low as 0.78 on Binance.
No other major asset suffered a comparable drawdown during that same time frame. Yan, paliwanag po natin yan. Ang pagbagsak po ng XRP ay tumagal lamang ng wala pang 8 minuto or 8 minutes at masyado pong mabilis para sa isang normal correction. Habang si Bitcoin ay bumaba lamang po ng 13% at si Ethereum naman ng 15%, si XRP naman ay gumuho mula $2.65 hanggang 0.78 kay Binance. Yan, naging 0.78 po siya. Wala pong ibang major coin na bumagsak ng ganito kalala sa parehong oras, kundi si XRP lamang. Kaya sa market impact, ang sobrang bilis ng pagbaba ay madalas pong sinyales ng forced liquidation. Kapag ganito ay nawawala po ang liquidity sa market at nagiging mahirap ang price recovery sa mga susunod na oras. Ngayon ay may mga insider ba talaga nakasali dito? Ayan. At narito po ang paliwanag. Ayan, highlight lamang po muna natin. Sabi rito ay Egrag explained that this was not the result of technical failure or widespread panic, but rather the work of insiders with privileged information. A big whale was shorting the market hours before the crash, he revealed, noting that their position size increased even as the market collapsed. Do you think they rallied on technical analysis? No, they had inside information. Paliwanag po natin yan. Ayan, ipinaliwanag po ni Egrag na hindi ito simpleng technical error or panic selling, kundi gawa daw ito ng mga insider na may espesyal na impormasyon. Ayon sa kanya, may malaking whale na nagsimula ng mag-short sa market ilang oras bago ang pagbagsak. Habang bumabagsak po ang presyo, lalo pa raw lumalaki ang kanilang position, tanda ng planadong paggalaw. Kaya sa market impact, kung totoo ito, malaking dagok po ito sa tiwala ng mga retail traders. Ang ganito pong insider advantage ay nagdudulot ng market manipulation na mahirap pong labanan ng mga ordinaryong investors lamang. Ano naman po ang papel ni Binance sa insidenteng ito? Ayan, highlight lamang po natin yan. At ang sabi po rito ay in his analysis, Egrag pointed directly at Binance, suggesting that the exchange trading behavior during the crash may not have been coincidental. Prices on Binance reportedly plunged to 0.78, far below the levels recorded on other exchanges. Yan, tinuro daw po mismo ni Egrag si Binance bilang pangunahing sangkot. Ayon sa kanya, sobrang baba ng presyo ng XRP kay Binance kumpara sa ibang mga exchanges, kung saan ay umabot po kasi ito sa presyong 0.78 habang ang ibang mga exchanges ay nasa mas mataas na mga price levels. Para kay Egrag ay masyado pong kakaiba ang ganitong agwat sa presyo, kaya posibleng may internal factors na nakialam sa galaw. Sa market impact, ang ganito pong issue ay pwedeng magresulta sa regulatory scrutiny at maaari pong magpababa ng trading volume kay Binance pansamantala. Ano naman po ang nakita sa on-chain data? Ayan, at narito naman po ang sabi rito. Highlight lamang po natin. Interestingly, on-chain data support the observation that massive short positions were opened shortly before the dump. Large wallet and addresses linked to institutional trading desk move significant volumes to exchanges within hours of the event. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan?
Makikita rin daw sa on-chain data na may malalaking short positions na binuksan ilang oras bago bumagsak po ang presyo. May mga malaking wallet address na konektado po sa institutional trading desk na naglipat ng malaking halaga sa exchanges bago po mangyari ang crash. Tugma rin ito sa sinasabi ni Egrag na ito ay isang orchestrated liquidation. Kaya sa market impact, kapag nangyari po ang ganitong orchestrated move, madalas pong tumatagal bago makabawi ang presyo dahil marami pong traders ang natatakot bumalik kaagad sa market. Ngayon ay naabot ba ni XRP ang mga technical target? Ayan, narito naman po ang sinabi tungkol dito. Highlight lamang po natin. Before the crash, Egrag had already set clear downside targets for XRP at $2.65, $2.55, and $2.40, all of which were hit in sequence. For traders following his technical projections without leverage, the event was survival. Ayan, paliwanag po natin yan. Bago pa man bumagsak, ay itinakda po ni Egrag ang tatlong downside targets ni XRP na $2.65, $2.55 at saka $2.40. At lahat ng ito ay tinamaan. Para po sa mga traders na hindi po gumamit ng leverage, nalampasan po nila ang crash nang hindi po gaanong nasaktan. Ngunit para po sa mga may mataas na leverage, naging delikado at nakakabura ng malaking kapital ang pangyayaring ito. Sa market impact, ang pagsunod po ng presyo sa mga technical targets ay nagpakita na may pattern talaga sa galaw. Kapag maulit po ito ay pwede pong magkaroon ng psychological resistance sa parehong presyo sa hinaharap. Ano naman po ang ibig sabihin ng reset ayon kay Egrag? Ayan. Highlight po natin yan. Sabi rito ay despite the panic, Egrag emphasized that nothing structurally changed in XRP's long-term outlook. Instead, he framed the incident as a reset, an aggressive, orchestrated flush of weak hands that cleared liquidity before the next leg up. Yan, paliwanag po natin yan. Ayon daw po kay Egrag, kahit magkaroon ng panic, walang nagbago sa long-term structure ng XRP. Tinawag po niya itong reset, isang agresibong paraan para alisin ang mga mahihinang kamay o mga traders na madaling matakot. Sa ganitong paraan, nalilinis ang liquidity bago ang susunod na malakas na pagtaas. Sa market impact, maaari pong maganda ito sa long term dahil nababawasan ang weak positions. Pero sa short term, nagiging mabagal po ang price recovery habang nagre-rebuild ng kumpiyansa ang market. Ano naman po ang paalala ng crash na ito sa mga traders? Ayan, basahin po natin ito. Highlight lang po muna natin. Ayan, a recent crash has reignited conversations about market transparency and insider advantage in crypto trading. While Egrag Crypto's claims suggest possible manipulation, they also highlight the fragility of a market where a handful of exchanges in Wales can dictate price movements within minutes. Yan, paliwanag po natin yan. Ang insidenteng ito ay paalala sa lahat ng mga traders ng crypto market ay nananatiling marupok. Isang whale o ilang exchanges lang ang kayang magdikta ng presyo sa loob ng ilang minuto. Pinapaalala rin nito kung gaano po kahalaga ang transparency at patas na trading environment. Kaya sa market impact ay posible pong magdulot ito ng panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon at mas mataas na demand para sa decentralized exchanges. At bilang panghuli, ang aking opinion naman po rito ay malinaw na ang crash na XRP ay
hindi po basta simpleng pagkakamali ng market, kundi isa po itong malalim na laro ng malalaking players. Ang sinasabi po ni Egra Crypto ay dapat magbukas po tayo ng ating mata na laging may mga kilos sa likod ng chart na hindi po nakikita ng lahat. Kaya para sa atin bilang mga traders at investors, ang pinakamainam na depensa ay ang paggamit po ng tamang risk management at pag-iwas po sa sobrang leverage. Sa ganitong paraan ay hindi po tayo basta natitinag kahit biglang bumagsak ang market. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.